Okay, kumusta? Alam mo, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, yung mga magaganda, lalo na yung mga mahihirap, may isang bagay na laging nasa kamay mo. At yun mismo ang pag-uusapan natin. Tungkol to sa kapangyarihan mong piliin, yung kalalabasan ng lahat. So, tara masimulan. Heto ang tanong ko sa'yo. Ano ba talaga ang pinagkakaiba ng kung anong nangyari sa'yo at ng kwentong sinasabi mo sa sarili mo tungkol doon? Isipin mo yan sandali. Kasi sobrang laki ng pagkakaiba niyan. Alam mo, itong ideya na to, hindi to bago ha. Galing to sa isang, sinaunang filosofiya, yung tinatawag na Stoicism. So, halika, silipin natin kung ano ba yung pwedeng mapulot natin dito. Okay, so may sinabi yung isang Stoic philosopher, si Epictetus. Pakinggan mo to. Ipinadala siya sa bilangguan. Yun yung nangyari. Pero ang sabihing nakaranas siya ng kasamaan, dagdag mo na lang yun. Grabe no, ang lalim. Teka, himay-himayin natin yan para mas magets. So yung unang part yung tinatawag na objetibong pangyayari. Ano ba to? Simple lang. Ito yung facts. Yung nangyari na walang halo ng kahit anong opinyon o emosyon. Kung ano lang yung totoo, yun lang. So tingnan mo to, sa isang side yung objective event, ipinadala siya sa bilangguan. Fact, walang drama. Sa kabilang side naman, yung dagdag natin, nakaranas siya ng kasamaan. Oh, kita mo? Yan na yung judgment, yung kwentong tayo ang gumawa. At dito talaga lumalabas yung aral eh. Tayo ang nagdedesisyon kung anong magiging kahulugan ng mga nangyayari. At aminin natin, madalas nating gawin to, di ba? For example, yung mga dagdag na kwento natin, parang ganito. Grabe, ang unfair naman nito. O kaya, napakalaking problema nito. O di kaya yung paborito ng marami. Sinadya niya to. Familiar ba? Sigurado ako oo. Oy, so para hindi lang tayo puro teorya, tingnan natin kung paano to nangyayari sa totoong buhay. May isang kwento, isang napakagandang halimbawa ng transformation na nagsimula sa loob ng kulungan. So, heto ang fact. Noong 1940s, may isang lalaking pangalan ay Malcolm Little. Nakulong siya dahil sa isang krimen. Period. Yun yung objective event. Malinaw. Pero dito napapasok yung choice. Pwede niyang sabihin sa sarili niya, tapas na ang buhay ko. Pero hindi. Hindi yun yung kwentong pinili niya. Instead, ginamit niya yung panahon niya sa kulungan para mag-aral, para magbasa, para palakasin ang sarili niya. At anong nangyari? Paglabas niya ng kulungan, hindi na siya si Malcolm Little. Siya na si Malcolm X. Isang leader, isang boses para sa civil rights. Grabe yung transformation, di ba? At dahil yan, may iiwan siyang tanong para sa atin. So balik tayo sa tanong, nakaranas ba siya ng kasamaan? O pinili niya lang na gawing pagkakataon yung karanasan niya? Yung sagot, malinaw, nakasalalay sa kwentong pinili niyang paniwalaan. So ayun na nga, malinaw na malinaw, ikaw ang pumipili ng outcome at hindi mo kailangang makulong para matutunan to. Para sa ating lahat tong aral na to sa pang-araw-araw na buhay. Okay, so paano natin to i-apply? Simple. Nagsisimula ang lahat sa pagtanggap. Pero teka, linawin natin ha. Yung pagtanggap, hindi yan pagsuko. Hindi yan yung, wala na akong magagawa. Hindi. Actually, yung pagtanggap, yan yung first step. Yan yung simula ng isang active process para mag-improve. So step 1, tanggapin mo kung ano yung nangyari. Yung facts lang. Step 2, questionin mo yung unang kwentong pumasok sa isip mo. Tanungin mo, teka, totoo ba to o ako lang gumagawa nito? And step 3, pumili ka ng mas magandang kwento. Pumili ka ng mas magandang daan. So kung may isang bagay kang tatandaan sa lahat ng to, ito yon. Hindi mo kontrolado kung anong iahagi sa'yo ng mundo. Hindi mo kontrolado yung mga pangyayari. Pero, yung kwento, palagi palagi mong kontrolado yung kwentong isasalaysay mo tungkol dyan. Kaya ngayon, iiwan ko sa'yo tong tanong. Sa mga pinagdadaanan mo ngayon, ano yung kwentong sinasabi mo sa sarili mo? Isipin mo yan ng mabuti kasi sa kwentong yan nakasalalay kung anong mangyayari sa susunod na kabanata ng buhay mo.